Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kuplihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak. Questioned about divorce, Jesus points to the beginning of creation and declares that what God has joined together, no human being must separate. May the Eucharist unite married couples more intimately with Christ, that they may witness to God's faithful love for His church. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for His pardon and mercy. I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarahal, sinasamba namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow our heads
And let us pray. Almighty, ever-living God, who in the abundance of your kindness surpass the merits and desires of those who entreat you, pour out your mercy upon us to pardon what conscience dreads and to give what prayer does not dare to ask. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, God made man and woman for each other, and in marriage made the two of them one. In the Gospel, Jesus refers to his original will of God in prohibiting divorce. A reading from the book of Genesis. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a suitable partner for him." So the Lord God formed out of the ground various wild animals and various birds of the air, and he brought them to the man to see what he would call them. Whatever the man called each of them would be its name. The man gave a name to all the cattle, all the birds of the air, and all wild animals, but none proved to be the suitable partner for the man. So the Lord God cast a deep sleep on the man, and while he was asleep, he took out one of his ribs and closed up to its place with flesh. The Lord God then built up into a woman the rib that he had taken from the man. When he brought her to the man said, "This one at last is bone of my bones and flesh of my flesh. This one shall be called woman, for out of her man this one has been taken. That is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one flesh." The word of the Lord. Thanks be to God. May the Lord God bless us all the days of our lives. May the Lord bless us all the days of our lives. Blessed are you who fear the Lord, who walk in his ways, for you shall eat the fruit of your handiwork. Blessed shall you he and favored. May the Lord bless us all the days of our lives. Your wife shall be like a fruitful vine in the recesses of your home, your children like olive plants around your table. May the Lord bless us all the days of our lives. Behold, thus is the man blessed who fears in the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May the Lord bless us all the days of our lives. May you see your children's children. Peace be upon Israel. May the Lord bless us all the days of our lives. On the second reading, by becoming man and experiencing the bitterness of death, Jesus becomes a brother to men and women and brings them back to the love of God. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, he for a little while was made lower than the angels, that by the grace of God he might taste death for everyone. For it was fitting that he, for whom and through whom all things exist, in bringing many children to glory, should make the leader to their salvation perfect through suffering. He who consecrates and those who are being consecrated all have one origin. Therefore,
he is not ashamed to call them brothers. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, 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 hallelujah. If we love one another, God remain in us and His love is brought to perfection in us. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The Pharisees approached Jesus and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were testing him. He said to them in reply, "What did Moses command you?" They replied, "Moses permitted the husband to write a bill of divorce and dismiss her." But Jesus told them, "Because of the hardness of your hearts, He wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, no human being must separate." In the house, the disciples again questioned Jesus about this. He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagtatanong ng mga Pariseo kay Kristo tungkol sa paghihiwalay ng mga mag-asawa o diborsyo. Bagamat maliwanag na ang pakay nila ay testingin lang or itrap lang si Kristo, nevertheless, binibigyan tayo ngayon ito ng maliwanag na pruweba na ang usapin ng diborsyo, noon pa man meron na. Noon pa man, marami nang gustong makipaghiwalay sa kanilang asawa. Kasi noon pa man, gusto nang sirain ng demonyo ang pamilya. O di ba? Para naman tayong bago. Simula ng pagkakasala, sinisi na agad ni Adan si Eva. Nag-aaway na sila. Pumasok na ang maraming problema. Yun ang isa sa pinakadahilan kung bakit pumasok ang Diablo. Gusto niyang sirain ang binubuong pamilya ng Diyos para sa tao. Not to mention, pati si Kristo, kamuntik na rin maging biktima ng diborsyo. O hindi ba't naisip ni Saint Joseph na hiwalayan ng lihim si Maria?
Sapagkat noon pa man, gusto nang sirain ng demonyo ang magandang plano ng Diyos para sa mga tao. Kayo pong mga magulang, ano po ang isa sa pwedeng makasakit ng kalooban niyo? Di ba? Kapag ang gusto ninyo, ang plano ninyo, ang pangarap ninyo para sa mga anak ninyo ay hindi natupad. Kayo pa namang mga magulang, nakahanda niyong gawin ang lahat upang ang kagustuhan niyo, plano niyo at pangarap sa inyong mga anak ay matupad. Pero hindi niyo kontrolado ang lahat. Pinlano niyo na makapagtapos ng pag-aaral, nakabuntes na buntes ng maaga. Masakit yaon. Pinlano nyo na lumaking matino, magkaroon ng magandang kinabukasan, nasira ang buhay, naging pasaway pa. Masakit yon. Pinangarap ninyo, ginusto ninyo na sana magkaroon ng mabuting asawa, maayos na pamilya, hindi na nangyari. Ang nangyari, kabaligtaran pa. Masakit yon para sa magulang. Ang hindi matupad, ang kanyang gusto, plano, pangarap para sa kanyang anak. Tandaan po natin, may kasal, may pamilya, dahil maraming magagandang plano ang Diyos para sa bawat miyembro ng pamilya na pare-parehong mga anak niya. Kaya't ang target ng demonyo, sirain ang pamilya para maraming magagandang plano ang Diyos para sa tao ang hindi matupad. Katwiran ng demonyo, hindi kita matalo ha, sasaktan na lang kita. Sisirain ko mga magandang plano mo para sa kanila. Sisirain ko mga mag-asawa, ang bawat pamilya. Hindi na natin kinakailangang enumerate. Halos lahat, kundi man lahat, ng mga magaganda nating karanasan, pinagmumulan masayang pamilya. Halos lahat, o kundi man lahat ng mga pangit nating karanasan, maitutuntun mo, kasi ganito ang aking pamilya. Maliwanag na blessing ang isang maayos na pamilya. Yan nagsisimula, siyempre, sa bububuo ng pamilya, sa mga mag-asawa. Nakakilala ko dati, kamamatay lang nung misis niya, biyudo. Umiiyak habang nagkukwento. Nakikinggan ko lang. Father, siya yung first and last girlfriend ko. College pa lang kami. Kami na. Hindi na kami naghiwalay dalawa. Sabay naming pinlano at binuo ang aming mga pangarap. Naranasan po namin, napapalayas kami sa apartment, lumilipat kami ng bahay, nakailang lipat, nakailang trabaho. Lagi po kami nagdarasal at nagsisimba ng sabay. Naranasan namin, kumain kami, isang tuyo lang, pinagsasaluhan namin. Yun na po ang almusal na, yan na po rin ang tanghalian namin. Father, tiniis namin, kasama siya. Kasama niya ako, kasama ko siya. Sabay namin sineselebrate ang kahit mga simpleng accomplishments namin sa buhay. Sabay namin iniiyakan ang mga problema namin sa buhay. Kung minsan nga po, mas masaya pa ako kaysa sa kanya kapag may accomplishment siya. Natatandaan ko nun, Father, ako pang pumilit sa kanya. Na lumabas kaming dalawa, i-celebrate namin ang pagka-promote sa kanya. At nung nalaman ko po na may cancer ako, Father, mas matindi ang iyak niya. Pero Father, nakalulungkot lang na nauna siya. Also, ayos na rin. At dito ako naiyak. Yeah. Kasi at least, Father, hindi kami nagkapalit ng kapalaran. Hindi siya yung nasa poder ko nang nakikita ko siyang nag-aagaw buhay. Hindi yung siya yung katulad kong nagkukumhog, maisugod siya sa ospital. Hindi siya yung katulad ko, ako yung ayos ng libingan niya. Ako itong pumunta araw-araw sa sementeryo para dalawin siya. Ako itong nag-iisa. Kahit may mga anak ako. At araw-araw ko siyang namimiss talaga. Ayaw kong maramdaman niya, Father, yung nararamdaman ko ngayon. Napakahirap pala na mawalan asawa. Ay,
sabi ko sa inyo, simula nung narinig ko yun, parang gusto ko na mag-asawa. Di ba? Ang ganda ng pag-aasawa kung nagmamahalan talaga. Sapagkat magaganda talaga ang mga plano ng Diyos para sa mga mag-asawa. Bakit kayo pagtatagpuin dalawa? Bakit aakitin ka ng Diyos para sa Kanya? At siya naman ay aakitin ng Diyos para sa iyo. Kung may mga nakakakita ng iba, isipin, gwapong-gwapo, pangit naman. Ang Diyos ang dahilan. At kung bakit niya kayo pagtatagpuin, madidevelop kayo at ikakasal niya para sirain ang buhay ng isa. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. At eto, sinasabi sa ating unang pagbasa, na inulit ni Kristo sa Ebanghelyo, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, ganun din ang babae, iiwan ng ama at ina para sa kanyang asawa. O sige nga, sino yung taong pinaka nagmamahal sa'yo bago ka mag-asawa? Sino? Di nanay at tatay mo. Yung pagmamahalan ninyong mag-asawa, patutunayan nyo pa eh. Baka nga sumablay pa eh. Yung pagmamahal sa iyo ng nanay at tatay mo, subok na. Tapos iiwanan mo sila? Bakit sila paiiwanan ng Diyos sa iyo? Kung walang mas magagandang biyayang naghihintay para sa iyo. Ang biyaya ng Diyos, hindi pabawas, padagdag. Hindi pababa, pataas. Hindi pa ubos, palubos. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Ganon dapat ang blessing para sa mga mag-asawa. Kasi mawawala ang nanay at tatay mo eh. At kaya naman maluwag para sa nanay at tatay mo na ibigay ka sa asawa mo. Lalo pat kapag nasigurado nila na mayroon ng titingin sa iyo. Bago pa naisip, bago pa na-realize ng nanay at tatay mo yon, meron namang titingin na sa kanya, mahal siya ng ang Diyos na nakaisip noon. Napakaraming magandang plano ang Diyos. Of course, that includes masayang pamilya, kahit simple lang, maayos na kabuhayan, kahit na nakararaos lang, peace of mind, masayang pamilya, lalong-lalo na kabanalan, holiness of life. Sa pagkatandaan natin na ang pag-aasawa ay isang bukasyon, katulad ng pagpapari. Lahat ng bukasyon, isa lang ang calling, kabanalan. Kaya tayo nagpapare, kaya tayo nagmamadre, kaya ka nagpapakasingle, kaya ka nag-asawa, para maging banal ka at maging banal din ang iba dahil sa iyo. Sa inyong mga mag-asawa, ang maging banal ang mga anak ninyo at kayo pareho. Lalo ba't alam naman natin na napakalaki ng kinalaman ng pamilya sa relasyon natin sa Kanya. Not so much about yung pagsisimba, not so much about pagdarasal, pagnilay sa Biblia, not so much about magandang humilya, not so much about sino man ang mabuti sa iyong impluensya. Maganda, maayos ang lahat ng yan. Pero di ba, the moment na magkaproblema ka ng matindi sa asawa mo, sa mga magulang mo, sa pamilya mo, di ba, naapektuhan ang relasyon natin sa Diyos? Tinatanong natin siya. Minsan, nagdududa tayo sa Kanya. Minsan, inaaway pa natin siya. Kino-question natin siya bilang ama, bilang kapatid natin, at bilang espiritu na ating kasama. So much so, na kapag maayos ang ating pamilya, maayos ang pag-asama, mas madali tayong manampalataya sa Kanya. Kaya napakalaki ng responsibilidad mo na ayusin ang pag-asama nyo ng asawa ninyo. Kaya napakalaki ng responsibilidad nyo bilang mag-asawa na ayusin ang pag-asama nyo para sa mga anak ninyo. Para maging madali rin para sa isa't isa ang dumulog kay Kristo. No wonder, sinisira ng demonyo ngayon ang pamilya. Hindi naman sa labas eh. Hindi sa labas. Epekto lang yun. Ang ginagawa ng demonyo, sinisira niya ang pamilya sa loob, sa bawat miyembro ng pamilya na nagsisimula sa mga mag-asawa. Again, so much so,
na kapag maayos ang mga magulang, ang mga mag-asawa, madaling maging maayos ang pamilya. Madaling harapin ang mga problema. Ang demonyo natatameme talaga kapag maayos ang pamilya. Gayunpaman, kahit naman tingnan ninyo yung iniwan ng asawa, niloko siya ng asawa niya, iniwan ng magulang, iniwan ng tatay, tapos yung tatay nagkaroon ng ibang pamilya. Kahit naman yung mga biktima ng broken family, nakakasurvive pa rin naman eh. Isipin ninyo. Malungkot, masakit, pero nakakasurvive. Si single parent, na itatawid pa rin niya ang kinabukasan ng mga anak niya. Na pag-aaral pa rin niya, naaabot pa rin ng bawat isa mga pangarap nila, kahit iniwan sila ng taong dapat ay nandyan para sa kanila. Lalo pat, patuloy silang sumampalataya, nagsikap, at nagtulungan bilang isang pamilya. Bakit? Kasi hindi naman pababayaan ng Diyos tayo dahil lamang sa pagkukulang, kasalanan, pagkakamali ng isa o dalawang tao na miyembro ng ating pamilya. Tandaan mo kapatid, siya ang tatay natin talaga ha. Hindi yung tatay mo. Siya talaga. Tandaan mo kapatid, may problema ka sa nanay mo, siya talaga ang nanay natin ha. Walang kasarian ng Diyos. Siya talaga ang nanay natin. At ang sabi pa niya, malimot ka man ng nanay mo, hindi kita kalilimutan. Inargabyado ka ng kapatid mo, masakit ang karanasan mo sa kapatid mo, sabi sa ating unang pagbasa, ang kapatid natin, siya. Si Kristo. Sa Kanya meron tayong pamilya. At ito matindi. Hindi niyo ba napansin? Dinidescribe ng Panginoon ang ating relasyon sa Kanya sa relasyon ng kasal. Minsan lang sabi niya, makapag-aayuno ba yung mga disipulo ko? Nang nandito pa ako, yung mga panauhin sa kasal ko, nang nandito pa ako, ako yung kinasal. Sino yung kanyang gustong pakasalan at pinakakasalan? Tayo. Tingnan po niyo sa Bible. Kaya't ang mga nag-aasawa, hindi lang nakatatanggap ng sakramento ng kasal, sila mismo nagiging sakramento. Anong ibig sabihin ng sakramento? Banal na tanda. Tanda ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Ganun ang relasyon na gustong gawin ng Diyos para sa tao. Yung parang sa pag-asawa, maging secure tayo sa Kanya. Yung maging masaya tayo sapagkat alam nating nandiyan siya, nagmamahal sa atin talaga. Lalo pat kaya niyang ibigay at ibinigay na niya ang buhay niya para sa atin talaga. Yung katulad ng mag-asawa sa kwento ko kanina, siya'y namatay nung mawala tayo sa pagkakasala. Sana'y maramdaman din natin tayo parang mamatay kapag nawala siya sa ating buhay. Ganon dapat ang maging relasyon natin sa Diyos. Anong sabi sa propesya ni Prophet Isaiah 62 verse 5? As a young man marries a young woman, so shall your builder, your creator, your maker will marry you. And just as the bridegroom rejoices over his bride, so shall your God rejoice over you. Bridegroom siya, bride tayo. Gusto niya tayong pakasalan. Yun ang gusto niya maging relasyon natin sa Kanya. And may I remind you, ang pinakaunang himala na ginawa ni Kristo ay sa kasalan sa Cana, Galilea. Alam natin ang eksena na wala ng alak. Ang alak, during those times, simbolo ng kagalakan. Mawawala ang kagalakan kapag naubos ang alak. At responsibilidad ng lalaking ikinasal na siguraduhin niya hindi magkukulang sa alak kapag siya'y kinasal. Kasi pag-uusapan siya, mapapahiya siya. Kaya malaking blunder yung nangyari dito.
Tingnan po ninyo, nang himalang naging alak yung maraming tubig. Hindi naman alam yun ng mga panauhin. Sinong tinawag ng mga panauhin? Matapos masarapan dun sa alak na produkto ng milagro ni Kristo, yung lalaking ikinasal. Sabi nila sa lalaking ikinasal, dapat yung masarap na alak sa una mo binigay eh. Kala namin masarap na yung kanina. Mas masarap ito ah. Kasi yung alak na yon, galing na kay Kristo yon. Galing na hindi sa lalaking ikinasal, kundi sa lalaking gusto sa ating magpakasal. Sa Diyos na gusto sa ating magpakasal. Bahagi ng prophecy ni Prophet Isaiah, pagdating ng Panginoon, babaha ng alak, babaha ng kagalakan. So anong gusto kong mag-sink in sa inyo? Lahat tayo magkakaproblema sa pamilya. May lulukohin ng asawa, may mamamatayan ng asawa. Tapos kung wala pa kayong anak dalawa, may ilalapastanganin ng anak. May magkakagulo, may magkukulang sa'yo. Pero gusto kong mag-sing in sa'yo, yung gustong ipahatid sa atin ng Panginoon. Hindi ko sisirain ang buhay mo, hindi ko palulungkutin ang buhay mo dahil lamang sa kakulangan, pagkakamali, kasalanan ng isa o dalawang tao na miyembro ng pamilya mo. Ako ang tatay mo. Ako ang nanay mo. Ako ang kapatid mo. Anak kita. Ako ang asawa mo. Lagi kang may pamilya sa katauhan ko, sa presensya ko. Kaya, ano man ang maging problema mo sa pamilya, kang mawawala ng pag-asa kasi nandito ako. Yun ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sana mag-sink in sa atin ito. Kasi yun talaga ang gusto niyang maramdaman natin. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lagi tayong may pamilya kay Jesus. Ano man ang pagkukulang ng asawa, pagkakamali ng asawa, hindi ka dapat malungkot buong buhay mo. Ano man ang pagkukulang ng anak mo, kalapastanganan nito, hindi ka dapat malungkot buong buhay mo. Sino man ang mawala sa mga mahal mo, hindi ka dapat malungkot buong buhay mo. Kasi may Diyos ka na nanay mo, na tatay mo, na kapatid mo, na kabiyak mo, na tunay na nagmamahal sa iyo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, hindi pa katapusan ng lahat. Marami pa siyang magagandang plano para sa iyo. Kahit nasaktan ka dahil sa mahal, diringgin ng Diyos ang samo. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, kaya pala, nang sabihin mong kapag kami napapagod, kapag kami nabibigatan, sabihin na rin namin kapag kami nasasaktan, ang sabi mo, lumapit kami sa iyo. Hindi mo sinabi, lumapit kami sa asawa namin, sa magulang namin, ang asahan namin ay anak namin, kapatid namin. Kasi gaano man kami kamahalang tao, pwedeng magbago yun. At po pwedeng mawala din yung tao. Kaya pala, sa iyo mo kami gustong lumapit. Ikaw yung hindi magbabago. Ikaw yung kailanman hindi mawawala. Tulungan mo po kami, Panginoon, na paniwalaan, panghawakan ito. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Let's face it, ang pinakamatinding magiging problema natin,
may kinalaman sa pamilya. Pagkakasakit ng taong mahalaga, pagkamatay ng taong mahalaga, paglisan, pag-iwan sa atin ng taong, pagbabago ng taong mahalaga, sa Panginoon natin, unang hanapin ang pamilya, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Bago ka maging close sa kahit sino, mas maging close ka sa Diyos. Mas mahalin mo ang Diyos. Mas kapitan mo ang Diyos. Mas hanapin mo ang Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari Kung lalapit sa'yo. kay Jesus, mawawala ang lahat. Pero hindi ang Diyos. Masusubok mo ang lahat, pero hindi ang pagmamahal ng Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. So must I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y
kalikasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa anyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the sacrifices instituted by your commands, and through the sacred mysteries, which we celebrate with dutiful service, graciously complete the sanctifying work by which you are pleased to redeem us, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your heart. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your grace, but even now possess the pledge of life eternal. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks
that you have held us worthy to be in your presence and minister to you, humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. We bow our heads and in silence we pray for our departed loved ones. Kindly include Joyce, Alan, Tiongaso, Maria So, Jose So, Relito So, Larry, Benjamin, Nelly, Adolfo, Sally, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Gathering all our prayers and thanksgiving into one, let us solemnly sing the Lord's Prayer. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Peace be. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy
mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Walang pag-ibig, anong kabutihan ito sa akin? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaginig, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala, puno ng pag-asa, mananatili, magpakailan paman. Pamigay man ang lahat, at ialay ko ang aking sarili. Kung walang pag-ibig, anong kabutihan ito sa akin? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaginig, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala, puno ng pag-asa,
naghiling, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatili magpakailan paman, kailan paman. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo ay aming sasambatin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y iyong binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasamitin. Sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasamitin. At paging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Grant us, Almighty God, that we may be refreshed and nourished by the sacrament which we have received, so as to be transformed into what we consume. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Wag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalle, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mo walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at sa inyong pagsuporta sa mga nagpapadala ng kanilang tulong sa our GCash and bank account, sa mga tumutulong sa ating pagsuporta sa ating Sovereign Shop, sa Trinitas na Crown, sa mga nag-aalay po ng Alcansya. Maraming salamat at sa pag-share ng ating mga videos, lalo na ating mga live masses sa YouTube. Maraming salamat po. Ito po ay napagsasama para ma-maintain natin ang ating simbahan, para makapagpagalaganap tayo ng devotion sa Our Lady of La Salette, at para makapagpagawa tayo ng mga chapels at makatulong sa ibang parishes. Maraming salamat po sa inyo. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless us, including our loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here is the prayer we sing to you. Let your tears sit in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts as once they fed at La Salette. Salamat po. Thank you. Thank you po sa inyo. Salamat po. Thank you.